pakikibakan ng mga manggagawa ay dinudumog ng kapitalistang Nestle, Dole, PNP, MTC at lokal na pamahalaan. Kaya matagal lang sumisigaw ng katarungan ng mga manggagawa at magagawa ito kung ang lahat ng sektor ng lipunan ay patuloy at absoluto na mag-boycott ng lahat ng produkto ng Nestle. Si Ka-Fort ay naging manggagawa ng Nestle simula pa noong March 22, 1976. Isa siya dun sa mga pioneer na manggagawa na mula dun sa construction hanggang sa itayo yung buong building hanggang sa production na andyan na si Ka-Fort. Si Pangulong Fort ang sumunod na Pangulo mula nung napatay si Pangulong Mel Rojas noong January 20, 1989, ang Nestle ang pangunahing responsable dahil siya ay pinatay mismo sa harap mismo ng aming picket line. Yung tinatrabaho ni Pangulong Fort ay isa siya doon sa operator doon sa milk processing. So ang nature ng trabaho niya, unang-una yung init na mayroong average na 50 degrees centigrade yung init ng work location nila. Pero nandun yung dedikasyon niya bilang manggagawa. Sa pagiging leader naman, masasabi ko na responsableng leader siya at mag-umpisa nung siya ay naging leader, nandyan na yung paggalang ng mga manggagawa ng Nestle sa kanyang pagiging Pangulo. Siya yung kinikilalang Pangulo ng mga Pangulo pagdating dito sa ating rehiyon dahil bukod sa pagiging Pangulo niya ng Nestle Union Workers ay Pangulo rin siya ng Pamantik KMU, ganun din ang Anak Pawis at pangalawang Pangulo siya ng NCPWR. Si Ka-Fort bilang tagapangulo ng isang malaking union ng UFE, Union of Philipro Employees, DFA, KMU dito sa Rehiyong Timog, Katagalugan ay isa sa kumatawan bilang leader ng lahat ng mga manggagawa sa buong rehiyon. Naging bahagi siya sa malalaking pakikibaka ng mga manggagawa dito, lalo na sa manggagawa ng Nissan, manggagawa ng Masuda, manggagawa sa loob ng Laguna Technopark kung saan dumaranas sa mga matinding panunupil. Si kasamang Fort ay nanguna at nasa harapan ng mga pakikibakang ito kahit na nga nasa nanganganib, no? Siya na masaktan, nanganganib na masugatan o ano man ang magiging pinsala sa kanya bilang isang tagapangulo ng KMU. Sa ipinakitang paninindigan ni Pangulong Fort kung paano siya nagtaguyod at naging leader sa mga manggagawa para ipagtanggol yung kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa ng Nestle kasama yung mga pamilya. Desperado ang management ng Nestle kasama na mismo ang rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo sa ipinakitang paninindigan ng mga manggagawa sa pangunguna ni Pangulong Fort. Sa ganitong pagkadesperado ng kapitalistang Nestle at ng rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo, kailangan niyang lumikha ng terror sa mga manggagawa para magsilbing takot sa mga manggagawa at tumigil na. At muli tayong babalik. Bawal pa na marinig ng mamamayan ang katotohanan. Ang katarungang panglipunan ay inalis na. Ang mga patakaran na nasa ilalim ng globalisasyon ng makatayuhan ay todo-todo pinapatupad. Nagsanhi ito ng labis na paghihirap ng mamamayan. Sa ilalim ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang mga militanteng grupo ay tinataguriang kaaway ng Estado. Hindi kaya sa atin na tagupo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 109 na ang pinapaslang dito pa lamang sa Timog, Katagalugan. Ang inabutan ko, siyang labas ng asawa ni Pangulong Fort, lapit sa akin, iyakan na kami. Sabi sa akin ni Carlos, Obet, iniwanan na tayo ni Fort. Sabi ko nga, oo nga ho kanina lang kami lang magkausap.
Hindi pinuntahan ko na agad si Pangulong Ford doon sa parang higaan niya, nakatakip na ng kumot. Binuhat ko yung ulo niya kasi parang natutulog pa parang inuuga ko kasi hindi ako makapaniwala na patay na siya Gusto kong gumante, gusto kong lumaban, hindi ko alam kung kanino. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong lumaban, gusto kong gumante, gusto kong share ko ng gante. Hindi ko alam kung kanino, hindi ko alam kung sino dapat kong sisihin. Sabi ko, Lord, parang sinisisi ko na sarili ko. Hindi ko siguro siya tinig, hindi pa nagkaroon. Kagabi ko pa siya gustong tingnan, sa ospital pa lang. Gusto ko na siyang tingnan. Doon pa lang sa chapel, gusto ko na siyang silipin. Kung meron bang pagbabago ang dating buhay na si Fort at ngayon ay malamig ng si Fort. Napinas lang ng mga kriminal o ng mga tauhan ng mga kapitalista kung sino man sila na bumawi sa buhay ng aming si Fort. Ang epekto nun, natural, wala na kaming vice chairman. Nagluluksa ang buong NCPWR. 10 ng mga pari, mga madre, mga pastor, mga taong simbahan na noong mga panahon na yun ay hindi naniniwala sa amin. Ngayon, kaakbay namin sa pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa. Ngayon pa ba namin bibitawan yung lupa, sahod, trabaho at karapatan na palagi na kasama sa mga panawagan ng NCPWR. Ngayon pa ba namin bibitawan yung pakikibaka ng mga manggagawa sa Nestle? Na itinuring namin pangrehiyong pakikibaka, itinuring namin pambansang pakikibaka, itinuring namin na pang-international na pakikibaka ng mga manggagawa. Ngayon pa ba namin iiwan yung mga manggagawa ng Nestle na inalisan ng kanilang Pangulo